Ito, Ongchel, moving on sa susunod na topic. Kasi gusto rin namin i-take advantage since nandito na kayo. And alam mo namin, isa kayo sa mga experts on human rights. You've been a human rights lawyer for a long time. And ang pumutok last week, yung announcement na yung list of co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte parang lumabas na. Ano niyo dito? What can we expect from this? A lot of people are asking kasi ibig sabihin ba dito aarestuhin na sila Bongo, sila Bato, diretso na ba silang huhulihin? And then nagkakaroon ng mga opinion na kailangan pa daw ng warrant from a local court, etc. Anong tingin niyo dito? What can we expect from the next phase of itong ICC process na ito? Ilagay natin sa konteksto yung paglalabas ng mga pangalan nila, ha? Okay. First of all, ito ay napaloob yung mga pangalan na yan sa isang brief o papeles na final ng prosecutor ng ICC sa pre-trial chamber in connection with the confirmation of charges hearing kay dating Pangulong Duterte na mangyayari sa Monday. Tama. So wala pang actual proceedings laban doon sa mga ang napangalanan nga ng mga co-perpetrators. So we're not at any stage yet na magkakaroon na ng warrant ngayon. Okay. As far as we know as members of the public. Now, if there will be a warrant, syempre mag-a-apply muna ang prosecutor sa pre-trial chamber. At dapat i-submit din niya yung lahat ng supporting evidence ng kanyang application. Wala pa nangyayari yun. But ito ay para sa akin, indikasyon ito na, kumbaga, hindi na sila below the radar, put it that way. And as far as the prosecutor is concerned, ang wording na ginamit dun sa final nilang brief ay part of the hierarchy na nagpatupad ng war on drugs. Ordinarily, when they present those statements, Chel, these are not flimsy accusations. These are well-researched, heavily substantiated by evidence. So, normally, in your experience or in going through the ICC rules, what are the chances of them being? And this is maybe I'm going so many steps further. What are the chances of an acquittal in ICC, to your knowledge? Well, unang-una, masinop talaga ang prosecutor ng ICC. At hindi bara-bara lang o hindi basta-basta lang yung pag-file nila ng case, mga motions na pinafile nila. At makikita naman natin dito sa kaso kay Pangulong Duterte na lahat ng bawat galaw, bawat hakbang ng korte dyan, the former president is really being given his day in court. Talagang binibigyan siya ng pagkakataon na ilaban at i-depensa ang sarili niya sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. And ang gusto ko sana lang i-emphasize na ito ay para makamit ng hustisya ang mga libo-libong biktima ng war on drugs. Kasi alam naman natin, kaya nga tayo sumali sa ICC, ay parang may laban sila. Kung ang kalaban nila o yung mga may nasa likod ng ganitong mga katiwalian ay malaking tao tulad ng isang pangulo na highest official ng executive department natin. Alam ng ordinaryong Pilipino yan na pagka ganyan ang kaso sa ating korte, naku, dehadong-dehado talaga sila. Maraming lamang ang isang official tulad ng chief executive. And that's why, para sa akin, napakahalaga ng nangyayari sa ICC. Kasi nung panahon ng war on drugs, ako mismo bilang isang human rights defender, ang dami kong nakausap ng mga pamilya, ng mga naging biktima. At gusto nila ng hustisya, pero pag nung pinapaliwanag ko sa kanila, pwede po kayong mag-file ng kaso kung gusto ninyong ng hustisya dito sa ating mga korte. Ang tanong palagi sa akin noon, paano yan kung mag-file ako tapos balikan kami? Magagarantiyan nyo ba yung kaligtasan namin o ng mga anak ko pang iba o yung asawa ko?
At syempre, bilang abogado, hindi ko magagaranti yun. And kaya ako mismo masasabi ko sa aking sariling karanasan na ganitong mga klaseng mga human rights violations, dapat talaga merong access ang ordinaryong Pilipino sa ganitong klaseng korte, let's say sa ICC, na unang hindi mabibili ang mga judges doon, hindi sila mai-influensyahan kahit na araw-araw tinotroll yan, araw-araw binabash yan, magiging patas ang kanilang pag-uusap. So, talking about your experience as a human rights lawyer and being cognizant of the war on drugs during the Duterte years, so do you believe that other courts here can, under the theory of complementarity, do you think that the Philippine courts can genuinely or able to prosecute the drug cases here in the Philippines, or do you agree na dapat talagang ilagay yung kaso sa ICC? Para sa akin, dapat talaga ang ICC ang maghuhusga dyan dahil hindi sila ma-impluensyahan, walang lahat malilinis dyan, hindi sila pwedeng maging corrupt. At makakaasa ang buong Pilipinas, pati si Pangulong Duterte, na patas ang paglilitis ng kaso. Fair yan, any decision will be based on the merits. Ako agree ako sa inyo 100% Kong Chel, dahil ako mismo like you, na-experience ko, meron ako ni-represent one of the early drug war victims. Yun, naglakas loob yung pamilya because yung pamilya nasa abroad na. So nagpa-file sila dito. Pero still, wala nangyari. 6 na taon na natulog sa processes. Tulog ang kaso, hindi dismissed. Hindi, di ba? Eh yun, meron pang ano yun, meron pang CHR report supporting yung finding na talagang extrajudicial execution ang nangyari. Pero wala. So ako, agree ako talaga na from lived experience, from yung actual experience ng mga biktima dito, napakahirap kung dito, yung mga kasong final dito. Kasi there was a statement over the weekend that Senator Bam Aquino mentioned that ideally it should be prosecuted here. Yes. Do you agree na but he was saying na dapat dito in essence dapat dito sa Pilipinas si prosecute. Na-interview kanina si Barry sa Channel 5, TV5. At ang sinabi niya medyo detached yung statement kasi yung actual live experience ng mga tao, ng mga biktima, hindi ganun kadali makakuha ng hustisya dito sa Pilipinas. So, Chel, medyo sang-ayon ka ba dun sa sinabi ni Barry? Yes, sa karanasan ko, ganun din eh. Unang-una, kahit na may lakas loob ang pamilya, paano yung mga testigo? Tama. Halimbawa, may nakasaksi na plant yung baril. Nakita nila, hindi naman talaga nanlaban. Pero syempre, ang isasangkot ng testigo, yung mga pulis, nakakilala din sila. Tama. Makakayanan kaya nila na humarap dito. At syempre, ang tatanungin din ng mga testigo, paano yan? Paano ang garantiya sa safety ko? Paano kung mag-testify ako tapos balikan ako, patayin din ako? And as lawyers, wala naman tayong maibibigay na guarantee na gano'n. Pag sinabi natin, pwede kayo magpa-witness protection program, sabi nila, paano po, gobyerno din yan, di ba? Tama. Ang alam namin, ang nasa likod nitong pagpatay sa victim ay mga bahagi ng gobyerno. So, how can we make sure na may ligtas kami? Doon pa lang mahirap na. Tama. Second, paano yung mga judge? Correct. Una-una, hindi natin alam kung sino ang nag-appoint sa kanila. Correct. May issue din sila na speak. What happens if kung ang ruling nila ay pabor sa biktima, baka naman sila ang babalikan. Correct. At alam naman natin na marami ng mga judge at pati lawyer ay pinatay. Tama. JK. Tama. So, Correct. ang dami mga factors kasi na masasabi natin magiging dehado ang
mga magsasampa ng kaso dito sa atin. In essence, both your experience, and Barry's experience show that the victims cannot obtain justice here in the Philippines because the powers that be control the judicial system, most of the judges are appointed, and talagang may hirap Tsaka i-prosecute. may real threats eh. May real threats. And also, di ba, Chel, maybe that's one of the reasons why the President Duterte knew about the consequences of being under the Rome Statute. That's why he decided to leave the Rome Statute, di ba? Kaya tayo umalis sa ICC. Sa ICC dahil nga makakasuhan siya. Pag ito, we're still under the ICC, we're still part of the Rome Statute, talagang lahat ng kaso talagang ifa-file laban sa kanya. Kaya that's the reason why umalis siya, di ba? Was that one of the reasons? Well, may isa pang bagay na hindi siguro natin na natatanto. Nung nag-file kami ng kaso sa Supreme Court laban sa war on drugs, mismo ang Supreme Court ang naglabas ng resolution na citing an Office of the President report na doon pa lang sa unang 17 buwan ng war on drugs, ang napatay ay umabot sa 20,322 na Pilipino. Out of yung 20,322 na yan, ang napatay ng mga hindi kilalang mga riding in tandem o yung ibang mga di natin kilala kung sino, ay umabot sa around 16,000. Wala pa doon ang nakakasuhan o napaparusahan. As far as we know, at large pa yung mga pumatay doon sa 16,000. Grabe. Wait, Chel, sorry. Ang official count ng gobyerno is around 3,000 lang yata ang sinasabi nila. So, based on that report issued by the Office of the President, that's about 16,000 ang pinatay? Ganun ba? 20,000. 20,000? In the first 17 months. In the first 17 months. So, why... 16,000 by riding in tandem and others. Yung mga unidentified. So why is Around government 4,000 mentioning plus only five. about 3,000? Parang 3,000 lang yata ang sinasabi ng gobyerno? Ganito yun, Edwin. Ang binibilang lang ata nila yung killed in police operations. Kaya maliit lang ang number. Pero Ito ang punto ko. Ikaw, tetestigo ka o member ka ng pamilya, magpa-file ka ng kaso dito sa Pilipinas. Pero at large pa rin yung mga hitmen na pumatay sa 16,000 na mga Pilipino. Hindi ka pa kaya matatakot yan? Correct. Na pakadaling na ikaw rin ay maging biktima ng JK. Hindi natin alam, kumain ka sa karinderya, baka katabi mo yung mga hitmen na yon, yung mga riding in tandem na yun. Kasi hanggang ngayon, hindi ko natin alam kung sino sila. Hanggang ngayon, wala pa nasa sentensyahan dyan sa mga yan. Chel, maraming salamat sa sinabi mo, Chel, dahil yan yung hindi alam ng taong bayan. Kasi parang pag sinabi mong sana dito na lang sa Pilipinas kasuhan, parang ang daling gawin. Pero base sa nakwento mo, ang dami pa palang mga hitman dyan na hindi pa nahuhuli at pwede ka rin patayin na basta-basta na lang. It's a very enlightening, a very edifying statement that you made because we are not aware of this, and you are a human rights lawyer. So is Barry. You knew the gut of what really happened, and I'm really thankful na sinabi mo ito ngayon, no, para ma-realize sa mga taong bayan natin na hindi ganun kadali magsampa ng kaso dito at tugisin itong mga pulis na to na pumatay. Tsaka nakakatakot isipin yun. Correct. Yung pumatay sa 16,000 na Pilipino in the At first large 17 pa. months, at large. At Hindi natin large alam pa. kung sino. Grabe, di ba? 20,000 ang sinasabi ni Chel. Katakot. Isipin nyo yan, malamang marami sa kanila, yung mga pumatay, ay hindi lang isa ang napatay nila. Tama. So technically, they are what we would call serial killers. Correct. Grabe. And they are at large. Grabe. Itong sinabi ni Chel talaga, nagbibigay ng tunay na kulay sa nangyari sa war on drugs. Pati ikaw, may mga kwento kang ganyan. And Chel, marami sa atin hindi alam to eh. Parang naging parang ang tinitina lang, marami naman napatay na mga drug lord. Pero Chel, based on what you know, drug lords ba ang pinapatay o mga walang kinalaman sa droga? Well, ganito yon. Yung halos lahat ng naging biktima ng war on drugs ay mahihirap. Kung maalala ninyo, ang panimulan, paano sila na-target?
nakalagay doon sa double barrel, sa PNP circular na pinirmahan ni then PNP Chief Bato de la Rosa na ngayon ay senador, nakalagay doon na magko-compile o ililista ng mga barangay ang mga nakilala nila o Mga alam drug nila addict, involved sa drugs, either drug addict or Pusher. nagdependa ng droga. Pero alam nyo, hindi natin alam kung reliable yung mga pangalan na nilagay ng mga nasa ibaba barangay. It could be na talagang may kinalaman sa droga yung mga pangalan doon, pero meron na akong mga nakausap na nailagay sa listahan na talagang wala silang involvement sa drug. Minsan, yung iba kalaban ng mga nasa barangay, minsan naman ay talagang nagkamali. Wala talaga yung pangalan doon. And yet, in fact, I know of some cases na they had to get a lawyer, pumunta pa sila ng krame para matanggal yung pangalan. Merong iilan na naging successful, pero yung iba, hindi pa rin na ilabas yung pangalan. So they were very afraid. I don't know what happened later kung naging target o naging biktima din sila ng war on drugs. Chel, I hope you can revisit all this and tell a story, a complete story, because this is something that has been not discussed for the longest time. We're talking about the flood corruption scandal, but right now, this is also, the war on drugs really cost so many lives. So it's a war on the poor, essentially. Yeah. So I hope you can find some way to revive this whole story on the war on drugs and remind us how that certain period really were the darkest days of our existence here in the country. Kaya sobrang karumal-dumal yung nangyari, Chel. So I hope you can do something about it also and to inform again the public. Tayo ng isang parang truth commission para mismo yung mga pamilya ng nabiktima ay may kwento nila yung mga pangyayari. Ang dami kong nakausap nun. I have so many memories of families na interview ko over all those months, years of the war on drugs. Actually, just hearing it, nagagalit ako at naiiyak ako sa galit eh. Grabe, di ba? I'm just shocked to rediscover again. This has been, alam ko to dati pa, nabuhay ulit na-revive ni Chel eh. Sa kwento lang yan, na nakakagalit talaga. Chel, maraming salamat sa kwento mo ulit. Sana maikwento mo ng paulit-ulit yan para to conscientize the country eh. Because people think that this is wala na yan ngayon eh. Pero those were the darkest days eh. Yeah. Maraming salamat, Chel. Grabe.